Kumusta sa inyong lahat? Ako po si Dr. Althea Ramos, isang doktor na may 35 taong karanasan. At ngayong araw, susuriin natin ang paksang, 7 uri ng dahon at ang kombinasyon ng hilaw na saging at itlog para sa kalusugan ng bato at pagpapababa ng creatinine. Ang mabulang ihi ay maaaring masolusyonan gamit ang 7 maliliit na dahon na ito na nakakatulong na pabutihin ang sakit sa bato, mapababa ang creatinine, at magbigay ng mahimbing na tulog. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang hindi ninyo palagpasin ang mga pinakabagong video mula sa akin. Dahil kahit isang maliit na impormasyon lang sa video na ito, ay makakatulong sa inyo na makaiwas sa mga hindi inaasahang panganib sa kalusugan. Huwag kalimutang i-like kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ito at mag-iwan ng komento upang malaman ko kung ano ang inyong mga pinagdadaanan at inaalala upang sabay nating maprotektahan ang ating kalusugan habang tayo'y nagkakaedad. Mga tito at tita, lolo at lola, napansin nyo na ba minsan habang umiihi, pagtingin ninyo sa inidoro ay mabula ang tubig, pero inisip ninyo na baka malakas lang ang ihi ninyo kaya bumula? Sa totoo lang, hindi palaging ganoon kasimple iyon. Ang mabulang ihi ay maaaring isang tahimik na senyales. Isang babala na ang inyong mga bato, kidneys, ay may problema at unti-unting humihina nang hindi ninyo namamalayan. Marami akong nakakausap na mga pasyenteng may edad na nagsasabing, Doc Althea, mabula po ang ihi ko, pero akala ko normal lang kasi wala naman akong nararamdamang sakit o lagnat kaya binaliwala ko. Pero ang akala nating normal na iyon ang delikado. Bakit? Dahil kapag mabula ang ihi, senyales ito na ang protina sa dugo ay tumatagas papunta sa ihi, proteinuria. Normal na trabaho ng ating bato na panatilihin ang mahahalagang nutrisyon at salain ang mga dumi. Pero kapag humina ito, ang proteinang dapat sana ay nasa katawan ay lumalabas, na nagiging sanhi ng bula. Kapag pinatagal, ito ang nagiging dahilan ng chronic kidney disease, CKD, kung saan tumataas ang creatinine. Alam naman natin na tayong mga Pilipinong nagkakaedad ay madalas nang may mga sakit tulad ng high blood, diabetes, at mataas na kolesterol. Ang mga sakit na ito ang numero 1 kalaban ng ating mga bato. Kapag mataas ang presyon ng dugo, napupuwersa ang mga bato kaya nasisira ang mga filter nito. Kapag mataas ang asukal, nasisira ang maliliit na ugat sa bato. Kaya maraming Pilipinong senior citizen ang may diabetes na may kidney problem pa. Dagdag pa rito ang hilig nating mga Pilipino sa maaalat, karneng baboy, baka, kulang sa gulay, at kulang sa pag-inom ng tubig. Kapag na-overwork ang bato, tataas ang creatinine sa dugo. Makakaramdam kayo ng sobrang pagod, hirap makatulog, ihi ng ihi sa gabi, at babagsak ang kalidad ng inyong buhay. Gusto kong bigyang diin. Ang mabulang ihi ay hindi maliit na bagay. Ito ay isang tahimik na alarm bell. Kapag umabot ito sa malalang kidney failure, baka kailanganin na ninyong magdialysis panghabang buhay na napakagastos at napakahirap. Kaya ano ang maaari nating gawin para maprotektahan ang ating mga bato? Bukod sa pag-iingat sa pagkain at pag-inom ng gamot na reseta ng doktor, may mga maliliit na dahon sa kalikasan na mukhang ordinaryo pero may kamangha-manghang epekto sa kalusugan ng bato. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 7 uri ng dahon. Kung gagamitin nyo ito ng tama, hindi lang bababa ang creatinine ninyo at mawawala ang bula sa ihi, gaganda pa ang tulog ninyo. Unang dahon, dahon ng tsaang berde, green tea. Ang una kong babanggitin ay ang dahon ng tsaang berde. Sa mga probinsya natin noon, halos lahat ng bahay ay may mainit na tsaa sa lamesa. Umiinom tayo nito hindi lang pamatid-uhaw kundi pampalakas ng katawan. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami. Ang tsaang berde ay napakabuti sa mga may mabulang ihi at mataas ang creatinine. Punong-puno ito ng antioxidants, lalo na ang EGCG, na nagsisilbing proteksyon ng ating mga selula laban sa free radicals na nagdudulot ng pamamaga. Kapag protektado ang bato, mas maayos ang pag-filter nito at naiiwasan ang pagtagas ng protina. Bukod dito, isa itong natural na diuretic, pampaihi. Nakakatulong itong ilabas ang dumi, urea at creatinine. May pasyente akong lolo, 65 taong gulang. Mahilig uminom ng soft drinks at serbesa kaya tumaas ang creatinine at bumula ang ihi. Pinayuhan ko siyang uminom ng malabnaw na tsaang berde araw-araw. Pagkaraan ng 3 buwan, luminaw ang ihi niya, nawala ang bula, gumanda ang tulog at bumaba ang creatinine. Paalala lang, huwag gawing sobrang tapang dahil ang caffeine nito ay maaaring maging sanhi ng palpitation at hirap sa pagtulog. Isang maliit na dakot lang ng sariwang dahon sa 1 litrong mainit na tubig, $85-90
at ibabad ng 10,015 minuto. Inumin 30 minuto hanggang 1 oras pagkatapos kumain. Huwag kapag walang laman ang sikmura. Ikalawang dahon, dahon ng bayabas. Kung ang tsaang berde ay pangkaraniwan, ang dahon ng bayabas naman ay makikita lang sa mga bakuran natin dito sa Pilipinas. Noong bata tayo, kapag sumasakit ang tiyan o nagtatae, pinapanguya agad tayo ng murang dahon ng bayabas na may kaunting asin. Pero alam nyo ba na bukod sa tiyan, gamot din ito sa bato? Nagtataglay ito ng tannin, flavonoids, at quercetin na magagaling na antibacterial at anti-inflammatory. Madalas tamaan ng UTI, urinary tract infection, ang mga nakatatanda na nagpapalala ng mabulang ihi. Nililinis ng dahon ng bayabas ang daanan ng ihi. Bukod pa rito, nakakapagpababa ito ng blood sugar na maganda para sa mga diabetic. Kumuha lang ng 7,000 murang dahon ng bayabas, pakuluan sa 1 litrong tubig ng 10 minuto, palamigin at inumin. Huwag din masyadong matapang para hindi makaranas ng constipation, hirap dumumi. Ikatlong dahon, dahon ng sapinit Philippine raspberry, blackberry leaves. Marahil sanay kayo sa prutas nito, pero ang dahon ng sapinit o raspberry ay napakagandang suporta sa bato. Mayroon itong diuretic properties na hindi nakaka-dehydrate. Nilalabas nito ang mga lason at ibinababa ang gawaing filter ng bato para bumaba ang creatinine. Puno rin ito ng vitamin C, K, calcium at iron. Para gamitin, kumuha ng tuyong dahon nito, ibabad sa mainit na tubig, ati 590 dagrasen, sa loob ng 10,015 minuto at inuming parang tsaa. Huwag inumin ng sobra-sobra para hindi mayat-maya ang pag-ihi na magdudulot ng pagkapagod. Ika-4 na dahon, dahon ng rosemary. Madalas itong gamiting pang-marinate sa litson manok o inihaw na isda, pero ang rosemary ay may medical benefits, lalo na sa mga na-stress, puyat, at mahina ang sirkulasyon ng dugo. Kapag tumatanda tayo, humihina ang pagbomba ng dugo ng ating puso papunta sa mga bato. Pinapabuti ng rosemary ang sirkulasyon ng dugo. Bukod sa pag-inom bilang tsaa ibabad ang ilang dahon sa mainit na tubig ng 10 minuto, maari rin itong ihalo sa maligamgam na tubig pampaligo. Pinaparelax nito ang isip para makatulog ng mahimbing. Kapag mahimbing ang tulog, nakakapagpahinga at nakakapag-repair ang ating mga bato. Ika-5 dahon, dahon ng stinging nettle, lipa. Ang dahon ng lipa o nettle ay kilalang makati kapag dumikit sa balat. Pero ito ay isang miracle detoxifier na bigay ng kalikasan. Punong-puno ito ng iron at sikat na natural na pampaihi. May pasyente akong 68 anyos na lolo, mabula ang ihi, may high blood at mild diabetes. Pinainom ko siya ng tsaa ng dahon ng nettle araw-araw, kasabay ng pagbabawas ng karne. Pagkaraan ng 2 buwan, luminaw ang ihi niya at bumaba ang creatinine. Ibabad lang ang 7,000 tempong tuyong dahon sa mainit na tubig ng 10,015 minuto at inumin 1,002 beses isang araw pagkatapos kumain. Ika-6 na dahon, dahon ng artemisia o sambong yinchen. Sa Pilipinas, kilalang-kilala natin ang sambong o mga katulad nitong herb para sa pag-ihi at bato. Ang ganitong uri ng dahon ay nakakatulong na palamigin ang atay at bato, bawasan ang pamamaga, at i-flush out ang toxins. Nililinis nito ang mga selyula ng atay na nagpapagaan ng trabaho ng bato. Kumuha ng isang dakot ng sariwa o tuyong dahon, pakuluan sa 1 litrong tubig ng 5,000 minuto at inumin sa buong araw. Ika-7 dahon, dahon ng desmodium, katumbas ng pansit-pansitan sa Pilipinas. Sikat ang dahong ito sa pagtunaw ng kidney stones at pagpapababa ng creatinine. May pasyente akong 65 taong gulang, gumigising ng 3,004 na beses sa gabi para umihi, mabula ang ihi, at mataas ang creatinine dahil mahilig sa maalat at kulang sa tubig. Ibinigay ko sa kanya ang dahong ito bilang tsaa. Makalipas ang 1 buwan, naging 1 beses na lang siya umiihi sa gabi, nawala ang bula, at umayos ang creatinine. Kumuha ng 20,030 gramo ng tuyong dahon, pakuluan sa 1 hanggang 1.5 litrong tubig ng 10,015 minuto, at inumin. Tandaan, ang mga dahong ito ay nakakatulong mag-detox, magpababa ng creatinine, at magpaganda ng tulog. Ngunit huwag itong inumin ng sobra-sobra, at kung may iniinom kayong maintenance meds para sa high blood o diabetes, kumonsulta muna sa doktor. Ang paraan ng pagkain ng itlog at hilaw na saging. Ang lunas sa paghina ng bato, mataas na creatinine, at mabulang ihi. Alam ko po na kapag tayo ay lumagpas na sa edad 60, nagsisimula ng magbigay ng senyales ang katawan. Ang ihi ng ihi, mabulang ihi,
at laging pagod ay nagdudulot ng kaba at hindi pagkatulog. Maraming doktor ang magsasabing tumataas ang creatinine ninyo. Nauunawaan ko ang takot na iyan. Hindi nyo kailangan ng magic pill, kundi natural na paraan para makarecover ang katawan. Sino mag-aakala na ang solusyon ay nasa kusina nyo lang? Ang itlog ng manok at hilaw na saging. Ang itlog, lalo na ang egg white, ay may pure protein na madaling tunawin, hindi nagpapahirap sa bato kumpara sa red meat. Ang hilaw na saging, saba o latundan, ay may resistant starch, isang uri ng carbohydrates na hindi natutunaw agad sa maliit na bituka, kundi dumidiretso sa malaking bituka upang linisin ito at pakainin ang good bacteria. Kapag malinis ang bituka, nababawasan ang lason na kailangang i-filter ng bato. Mababa rin ang potassium ng hilaw na saging kumpara sa hinog. Narito ang 7 paraan ng paghahanda nito. Paraan 1. Nilagang hilaw na saging na dinurog kasama ang egg white, puti ng itlog. Ito ang pinakamabuti para sa mga nakatatanda. Walang mantika kaya hindi mahihirapan ang atay at bato. Mga sangkap, 1 hilaw na saging na saba, latundan, 1 itlog ng native na manok, kaunting asin. Paano gawin? Pakuluan ang hilaw na saging, kasama ang balat, ng 8,010 minuto, balatan at durugin. Pakuluan ang itlog ng 7 taling minuto, balatan, at kunin lamang ang puti, egg white. Durugin at ihalo sa saging. Maaaring lagyan ng kaunting olive oil o maligamgam na tubig para hindi masyadong tuyo. Karanasan. Si Aling Maria, 68 taong gulang mula sa Cebu, ay umiihi ng 4,005 beses sa gabi. Nang kumain siya nito tuwing umaga, 3 beses sa isang linggo, naging 1 beses na lang siya bumabangon sa gabi at nawala ang bula sa ihi. Paraan 2, lugaw na hilaw na saging at pula ng itlog, egg yolk. Ito naman ay para sa mga nagpapalakas pagkatapos magkasakit. Mga sangkap, 2 kutsara ng brown, red rice, 1 hilaw na saging, 1 pula ng itlog, egg yolk, luya, tubig. Paano gawin? Palambutin ang brown rice bilang lugaw, labing 5 sinominen. Balatan ang saging, hiwain ng maliliit, ibabad muna sa tubig na may asin para maalis ang dagta at isama sa lugaw. Kapag malambot na, patayin ang apoy at dahan-dahang ihalo ang binating pula ng itlog para hindi mamuo. Karanasan. Si Mang Jose mula sa Batangas, 74 anyos, ay nanghina dahil sa matagalang pag-inom ng antibiotics. Ipinagluto siya ng kanyang anak ng lugaw na ito. Sa loob ng 10 araw, lumakas ang kanyang katawan, gumaan ang tiyan, at gumanda ang tulog. Paraan 3. Smoothie ng hilaw, na saging at egg white. Para sa mga tinatamad ngumuya pero kailangan ng enerhiya. Mga sangkap, 1 hilaw na saging, 1 nilagang egg white, puti ng itlog, 200 ml unsweetened plant-based milk, soya o almond milk. Paano gawin? I-steam, huwag ilaga para hindi mawala ang starch ang saging ng 70 minuto. Balatan. I-blender ang saging. Luto, nilagang egg white, at gatas. Huwag gagamit ng hilaw na itlog para iwas bakterya. Inumin tuwing hapon, 3,004 p.m. Karanasan. Si Lolo Cardo, 70 anyos mula sa Pampanga, laging nahihilo kapag walang kain. Nang uminom siya nito, nagkaroon siya ng lakas para magdilig ng halaman sa hapon nang hindi binabagsakan ng asukal sa dugo. Paraan 4. Steamed banana oat egg cake, pancake na niluto sa singaw. Masustansyang merienda na hindi nakakasira sa bato, walang asukal at mantika. Mga sangkap, 1 hilaw na saging steamed at dinurog, 1 itlog o egg white lang, 2 kutsarang rolled oats, kaunting gatas, tubig. Paano gawin? Paghaluin lahat ng sangkap hanggang maging batter. Ilagay sa maliit na hulmahan, lagyan ng manipis na mantika para hindi dumikit at i-steam ng 12,015 minuto. Karanasan. Si Aling Nena mula sa Iloilo, 60 sa anyos, tumaas ang kolesterol at creatinine. Pinalit niya ito sa mga matatamis na tinapay. Bumaba ang kanyang timbang at naayos ang creatinine. Paraan 5. Inihaw, pritong walang mantika na saging na binilot sa egg muffin omelette. Masarap, medyo maalat-alat na pamalit sa mamantikang ulam. Mga sangkap, 1 hilaw na saging, 1 itlog, 1,002 patak ng olive oil. Paano gawin? Hiwain ng maninipis ang saging, ibabad sa tubig na may asin. Ipan-grill walang mantika o 1 patak lang ng olive oil sa non-stick pan hanggang mag-golden brown. Sa parehong kawali, iluto ang itlog sunny side up o omelette. I-roll o ibalot ang saging sa itlog. Karanasan, si Mang Tomas, 71 anyos mula sa Bulacan,
na mahilig sa pritong pagkain, ay umiwas sa mantika. Nang matikman niya ito, nagustuhan niya ang lasa, nakatulog ng maayos, at nabawasan ang taba sa tiyan. Paraan A6, sopas ng hilaw na saging at itlog. Mainam sa gabi, pampainit ng sikmura at pampasarap ng tulog. Mga sangkap, 1 hilaw na saging, 1 itlog, carrots at patatas, maliit na hiwa, luya, scallions, 400 ml tubig. Paano gawin? Pakuluan ang carrots at patatas. Isunod ang hiniwang hilaw na saging. Kapag malambot na, dahan-dahang ibuhos ang binating itlog habang hinahalo para maging manipis na hibla egg drop style. Lagyan ng luya at paminta. Karanasan. Si Lola Carmen, 67 anyos mula sa Davao, na palaging umiinom ng sleeping pills. Nang gawin niya itong hapunan, nakatulog siya ng mahimbing at hindi na umihi ng madalas sa gabi. Paraan 7. Salad ng hilaw na saging, nilagang itlog at fresh herbs. Para sa pagde-detox at paglilinis ng katawan. Mga sangkap, 1 hilaw na saging nilaga at hiniwa, 1 nilagang itlog, sariwang lettuce o kangkong, alugbati, herbs mint, basil, coriander. Dressing, 1 kutsaritang olive oil, 1 kutsaritang kalamansi, suka, kaunting asin. Paano gawin? Paghaluin lamang ang mga sangkap at ito sa dressing. Karanasan. Si Mang Pedro, 69 anyos mula sa Pangasinan, na namamanas at pagod. Nang kumain siya ng salad na ito, gumaan ang pakiramdam niya, naging kulay rosas ang balat, at nabawasan ang pag-ihi sa gabi. Bakit epektibo ang hilaw na saging at itlog? Ang sayentipikong paliwanag. Ang hilaw na saging ay may resistant starch na nililinis ang bituka. Ginagawa nitong trabahante ang ating bituka para maglabas ng dumi at lason sa pamamagitan ng pagdumi, kaya't hindi na ito kailangang dumaan pa sa mga bato, kidneys. Bawas trabaho sa kidneys, bababa ang creatinine. Ang egg white naman ay pure protein, walang purine na nakakapagpadumi ng dugo na karaniwang nakukuha sa red meat. Dahil dito, naaayos ang pagkasira ng mga tissues nang walang dagdag pasanin sa bato. Bakit nakakapaganda ng tulog? Ang saging at itlog ay may tryptophan na nagiging serotonin at melatonin sa katawan. Ito ang mga natural na hormones para kalmahin ang utak at patulugin tayo ng mahimbing. Mahalagang babala. Para sa mga may stage 3B, 4, o 5 kidney failure o nagda-dialysis, ang saging kahit hilaw ay may potassium. Kapag sira na ang kidneys, hindi nito kayang ilabas ang potassium na maaaring maging sanhi ng heart attack. Kung kayo ay nasa stage na ito, huwag kakain nito nang walang pahintulot ng inyong doktor. Kung pinayagan man, hiwain at ibabad muna sa tubig ng 15 minuto ang saging at itapon ang unang pinakuluan para mabawasan ng 40% ang potassium. Ito ay supplement o pandagdag nutrisyon lamang. Hindi ito pamalit sa gamot na ibinigay ng inyong doktor para sa high blood o diabetes. 3. Kumain lamang ng katamtaman. Isang hilaw na saging at 1 itlog kada araw o tuwing ikalawang araw ay sapat na. Mga lolo at lola, tito at tita, hindi tumataas ang creatinine sa loob ng isang gabi, kaya hindi rin ito bababa sa loob lamang ng isang araw. Kailangan ng disiplina, pag-iingat, at tamang pagkain. Sabayan nyo ito ng light exercise tulad ng paglalakad tuwing umaga at huwag magpa-stress. Sana po ay subukan ninyo ang isa sa 7 paraang ito at pakinggan ang inyong katawan. Kung may natutunan po kayo, paki-share ang videong ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-like, mag-iwan ng komento tungkol sa inyong karanasan, at mag-subscribe para sa marami pang tips para sa malusog na bato at masarap na pagtulog. Muli, ako po si Dr. Althea Ramos. Ingatan ang inyong kalusugan, dahil ang kalusugan, ang inyong pinakamahalagang yaman sa inyong pagtanda. Maraming salamat po.